Another day, another J. Fern's wife story. Madaling araw nagising si J. Fern at ito ang nakita niya sa likod namin. Nagkalat ang mga sisiw. Nakalagay sa kahon ang mga sisiw at ipinasok namin sa folding. Hanggang dito sa harap namin ay may nakakalat na mga sisiw. Nabuksan ng pusa ang folding at tinangay ang mga sisiw. Sa isang iglap, 15 sisiw ang nadali ng pusa. Sila yung mga sisiw na nilipat ni J. Fern dito sa brooder at 32 pieces sila lahat. 3 lang ang natira dun sa anak ng mga black brood hen at 14 naman ang natira sa mga incubator hatch. Nandyan sa incubator hatch yung mga anak ng aming 7 times winner broodcock. Kakapanghinayang. Bago magtanghali ay sinama ako ni J. Fern sa Andres Beach House dahil yayariin niya ang generator. Dito ako tumambay sa may malapad na upuan at sa sobrang sarap ng hangin ay inantok na nga ako. At dahil Easter Sunday nga, kaka-check out lang ng mga guests sa Andres Beach House. Bandang alas 2 na yan kaya sobrang init pero ang hangin ay sobrang sarap na talagang nakakaantok. Tanghali nang nakapag-umpisa si J. Fern mag-ayos ng generator dahil nakipagtsikahan pa kami sa mga guest ng Andres Beach House. 4 days sa TP House, yung guest nilang taga Maynila at talaga namang nagustuhan nila ang lugar namin. Maya-maya nga ay narinig ko ng umandar ang generator at nakita kong tumayo si J. Fern, malamang tapos na ang kanyang ginagawa. May papalitan na pyesa at babalik na lang kami pag ilalagay na ulit ni J. Fern yung bibiling pyesa. Pagkatapos ay dumiretso na kami sa manukan. Isasalang ulit ni J. Fern yung mga black brood hen sa aming black broodcock. Inutusan na ni J. Fern si Richard na paliguan ng mga ito at nang mai-priming na. Pagkaligo ay pupurgahin at tuturukan ng vitamin B complex. Pati lahat ng mga manok na alpas na nasa range area ay pinapaliguan din ni J. Fern kay Richard. Sobrang init ngayon kaya malimit kaming magpaligo ng mga manok. Pati itong bagong harvest na baby stag na Richard ay pinaliguan din pati yung kasama niyang inahin. Naka-scratch pen na lang ngayon yung inahin at nakatali yung baby stag. Magkasama kasi ang kahapon ng buong araw kaya ngayon ay nakatali naman ang baby stag. Hindi pwedeng ibabad ang baby stag sa inahin dahil sobrang agresibo pa ng baby stag. Maghapong binababahan ang inahin nung magkasama sila. Nilalagyan ni Richard ng patoka ang mga pakainan kapag tanghali, kaya nagkakainan ang mga alpas dito sa breeding range. Halos paubos na nga yung nilagay na patoka ni Richard. Magandang alpasan dito sa breeding range dahil malilim ang mga puno dito. Ito yung SBR brood hen namin. Pinaliguan na ito ni Richard kaya nilagay na dito sa tangkal. Ipapriming na nga sila dahil isasalang na ulit. Pupurgahin mamaya at tutusukan ng vitamin B complex. At ito naman yung Atayde Black brood hen. After 2 days pagkatapos nilang i-priming, ay ilalagay na ulit sila sa breeding pen. Dito muna ulit sila ikukulong para hindi sila maghalo sa mga cockerels na nakaalpas sa breeding range. Ito naman yung aming black broodcock at napaliguan na rin yan ni Richard. Pupurgahin na rin yan mamaya at bibigyan ng vitamin B complex. At after 2 days ay pagsasamahin na ulit sila ng dalawang inahin sa breeding pen. Sana makarami pa rin kami ng papisa sa kanila. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!